Praise God. Let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat yung makupumikit, tayo manalangin. Oh Heavenly Father, we thank you for this day. Salamat Panginoon as we celebrate Panginoon ang huling Sunday service para sa taong 2025. We thank you God. Come on, palakpakan mo si Lord for the whole year of 2025. Come on, give God the highest praise. Worship and adoration. Come on, give God the highest praise. Lord, salamat po sa buong taon na ikaw ay laging nagtuturo sa amin ng mga bagong bagay. Salamat Panginoon sa iyong words na full of encouragement, sa iyo po mga pangako, sa mga salita na nagtatama sa aming mga maling pamumuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. At Lord God, sa huling Sunday service na ito, para sa taong ito, we are praying and we are asking God, more of you, God, and less of us. In this place, we declare your victory and the defeat of the enemy. Truly, O God, punuin mo po kami ngayong oras na ito. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Ang iba ay Christmas party na ata pupunta. Ano? Ayan. Tandaan mo yung mukha ng iyong katabi. At sabihin mo, mamaya, mananalo ka. Hindi ko lang alam kung ano mapapanalunan mo, pero mananalo ka. Sa biyaya ng Diyos. Start po tayo mamaya ng ating Christmas party, 1:30. Ano po? So right after the service, wala po muna tayo. If you want to have your A group, pwede po kayong magkaroon ng A group. Pero kung marami kayong kailangang i-prepared, so it's okay lang na wala po muna tayong A group mamaya after the service. Kasi 1:30 tayo mag-start na. Para naman kayo ay uuwi, kakain, magpapalit, mag-aayos, at tutulong sa preparation, mahaba-haba ang ating time. Amen? Praise God. Sabi mo nga sa'yo, nasa kaliwat kanan, i-follow up mo nga yung iba. Praise God. Kanina nag-aayos na sila ng pamparapol. Almost nasakop na ang 40% space ng pastor's office para sa ating mga parapol. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya talagang marami pa daw paparating after service. Marami pa pong piniprepared ang inaayos. Mamaya din tayo mabubusog sa pagkain. At higit sa lahat, ang ating bago sa ating lahat ng setup natin sa Christmas party, sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, bago. Talagang lahat ng Christmas party na ginawa natin, simula-simulan pa, walang naulit. Talagang lahat ng games, setup, program, bago na Kaya ako'y excited dito sa gagawin ni Lord mamaya. Amen? Siya tayo mag-uwi na at tapos na ang service. At tayo mag-prepare na sa ating Christmas party. Yan. Mamaya ay ready na yung mga nasa your face. Sounds familiar natin. Ano? Palakpakan niya natin. Very excited na. Ang ating si Willie, kamusta kayo dyan? Ayos naman? Oo, sabi yung practice nyo kahapon ay first and last. Oo, yun na talaga. Kung ano na, yun ay isang buwang pinag-isipan, tapos isang praktisan laang, yun na yun. Oh, praise God. Si Manny Pacquiao, puyat yan kagabi. Talagang
May naririnig pa ako, para sa iyo. Ayan, sorry, nasabi ko na agad ang, na agad. Si Gary B, nasa Gary B natin. Representative yan ng taga-Nunong Castro. Nasa Gary B, ayan, excited na. Sadyang hindi na siya nagpagupit, iyan na yan. Ayan na, Gary B na yan, talaga. Sino nga ang ating, si Mami D, yun. Praise God. Kahapon yan ay yung mag-ina nag-practice kahapon, si Mami D at si Pacquiao, nag-practice sila kahapon dito. Talagang very supportive sa dalawa. Si Moira, tahimik lang. Pero, na yan, habang natagal ngayon nakakahawig na ni Ate Jenny, talagang, ang pang-anim natin, si Mikay. Si Mikay, hindi na talaga nagpakita. Surprise na talaga yon. Mamaya na lang yung pang Christmas party na talaga. Tapos yung pang-pito natin, si Dave. Where's Dave? Si Yoyoy Villame. Si Dave? Ready na? Okay, praise God. Yung pang-walo natin, kasi si Justin Bieber, ay meron pala nagka-conflict sa schedule, si Justin Bieber. Meron pala siyang world tour ngayon. Sunod-sunod yung concert, nagkasakit. Yung pala si Justin Bieber ay tinatamaan din ng ganyan. Kaya, merong bagong pumalit. Merong bagong artista, buti po available. Wala na rin siya nagawa. Sino nga kanyang gagayanin? Yun na yun, makikita nyo na. At sino yun? Wala pa rin dito nagpa-practice pa Kagabi lang naluha hindi ko alam kung sasaya at saan napili o hindi ko alam, basta siya masaya. Praise God. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, huwag kang mawawala mamaya. Okay. Pag-usapan po natin itong ituturo ng Diyos. We're still on the series of buhos. Pero this time, tayo naman na magbubuhos ng lahat para sa Panginoon. Recap muna tayo. 2025, ito yung tinawag natin ng a year of bunga na mananatili. Kaya sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, ikaw ay bunga na nanatili. Sino ho dito nakakaalala pa ng ating first topic ng taong ito? A year na kung saan tayo po ay sumalon ng pagpapala. Ako po ay nag-backread. Tiningnan ko, Lord, ano ba ang mga binigay mo sa aming pangako noong 2025? Ay grabe Halos lahat ng idiniklara noong 2025 ay nagmanifest. Ano po ito? Year 2025, isa ito sa mga declaration natin. It is a year of great advancement of God's kingdom. Ito yung taon na kung saan mas mapapalaganap natin ang kaharian ng Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, dito po isinilang sa taong ito ang ating AP Taal. Sa taong ito isinilang ang alin? Ang FNE ng ating adult ministry. Palakpakan naman natin si Lord. Year 2025, it is a year of revival. Ibabalik ni Lord ang mga nawala. Sa biyaya ng Diyos, by God's grace alone, meron siyang mga ibinalik ng mga leaders natin na kasama pa namin 2019, 2020, 2021 na hindi na naka-attend, bigla sa biyaya ng Diyos, inirevive nila ngayong taong ito. Ano pa po? Year 2025, we will have a united church. Sa biyaya po ng Panginoon, ito yung word na kung saan inihabol ng Diyos Hindi ang Diyos pumayag na ang salitang yan ay hindi magmamanifest na tayo magkakaroon ng united church. Kaya po, yung makikita nyo mamaya sa ating pong Christmas party, yan po ay bunga na ang simbahan natin ay united. Amen? Yan po ay ini-impress sa akin ng Diyos. Kailangan ng church ay magkaroon ng unity. And by God's grace, nung nakita po natin ito, grabe. Year 2025, it is a year of manifestation of unstoppable goodness of God. Manifestation of God's promises. We will increase in numbers. A year of non-stop harvest. Sa biyaya ng Diyos, nagmamanifest talaga ang kanyang salita.
At yung kanina, nakita nyo na, year 2025, it is a year of pruning and maturity. Talagang ngayong taong ito'y kiskisa ng ugali eh. Amen? Talagang may tinapyas ang Diyos, may inayos ang Diyos, may binago ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya ang year 2025, tunay nga, bunga na mananatili. At sino dito excited sa kaya pang gawin ng Diyos sa Kanya sa 2026? So go back, grabe. Tunay at buhay talaga ang salita ng Diyos. When ako po'y nagpe-pray at nagme-meditate ng Word, sa tunay, ako po ay nung last week, meron na akong parang piniprepare sa aking heart that I'm so excited to preach. Pero habang dumadaan ang araw na ito, nag-iiba ang tono. Parang si Lord ay dinadala niya tayo sa ito ang turo. Ito yung laman ng heart ko. Biglang meron si Lord bagong ipapaturo sa atin. Kaya ang word na dala-dala po natin ngayon 2026, dinala po tayo ni Lord sa book of Philippians. At ano po ang matindi dito? Ito rin ang team verse ng JA1 family as a whole. Ano po yon? Keep moving towards our calling. At dito po kinuha sa verse na ito, Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Sabi ni Apostol Paul, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess the perfection for which Christ Jesus first possessed me. Verse 13, no, dear brother and sister, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Kaya po ngayong araw na ito, we will talk about Press On 2026, Run with Purpose. Palakpakan nga natin si Lord. Sino ho dito ang handa na mag-press on? Okay. Ano ang tatlong bagay na dala-dala dapat natin bago matapos ang taong ito? Number 1, keep moving. Patuloy kang gumalaw, patuloy kang kumilos. Tingnan niyo po ang sinabi ni Paul. Philippians chapter 3 verse 12. I don't mean to say that I have already achieved this thing or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus Christ possessed me. At sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi ko nasasabing naabot ko na or narating ko na ang perfection. Hindi pa ako ayos na ayos. Hindi pa ako perfect na perfect. Pero I press on. Ang lagi niya sinasabi, hindi ko pa naabot ang tunay na pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Pero ang ginagawa ko, patuloy akong humahakbang kung saan ako tinawag ng Diyos. Pwede ngayon taon na ito, ikaw ay buhay pero patay. Yung desire mo sa Panginoon ay hindi nakagaya ng dati. May sitwasyon na pinili mong wag na lang ituloy ang paglilingkod sa Panginoon kasi nakakapagod na. May pagkakataon na ayaw mo nang ituloy kasi hindi naman nagbabago ang sitwasyon mo. Or pwedeng, kaya ayaw mo nang ituloy kasi hindi mo nakikita ang pagbabago sa sarili mo. Ilang Sunday service, ilang conference, sinurrender mo yung pinagdadaanan mo. Sinurrender mo yung kasalanan na yan. Then mamaya makikita mo sarili mo sa same situation again. Bagsak ka na uli sa same sin. Yun na uli ang cycle ng iyong buhay. Pwedeng ikay nakakaranas ng ganyan. Pero nung sinabi ni Apostol Pablo, press on. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, keep moving. Si Paul, alam niya sa sarili niyang hindi pa siya perfect. Ini-acknowledge niya, ang tayo niya sa Diyos. He is not perfect, but he is growing. Hindi siya perfecto, pero siya'y lumalago. Kaya he chose to keep moving.
Kaya if you will ask me, hinahanap ba ng Diyos ang pagiging perfect natin? Ang sagot ay hindi. Hinahanap ba niya ang pagbabago? Yes. Are you getting the point? Hinahanap ba ng Diyos ang pagiging perfect natin? Hindi. Pero naghahanap ba siya ng pagbabago? Yes. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung pinaka-perfect na ikaw. Ang hinahanap ni Lord yung nababago, lumalago sa kabanalan, hanggang maging kamukha niya ang Panginoong Jesus. Ang tawag po doon, progressive sanctification. Kaya nung tinanggap mo na ang salvation, pwede ngayon ikay disappointed kasi parang wala nangyayari sa iyong buhay. Pero nung sinabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 12, Dear brother, you always follow my instruction when I was with you. And now that I am away, sabi ni Pablo, nung ako'y kasama ninyo, sinusunod niyo ako, ngayon ako'y malayo. It is even more important, ano sabi ni Pablo? Work hard to show the result of your salvation. Obeying God with deep reverence and fear. Ibig sabihin, yung tinanggap mong biyaya, sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, pagtrabahuhan mo. Yung tinanggap mong kaligtasan, ibigay mo sa Diyos, lumakad ka patungo sa Panginoon. At ikaw na nagdedesisyon, Lord, sige, magpapatuloy ako. I will work hard para sa salvation. Ano sasabihin ng Diyos sa iyo? Philippians chapter 2 verse 13. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Sino dito naniniwala? Ang Diyos ay nagawa pa sa kanyang buhay. Ang Diyos ay hindi nakatingin lamang sa langit at iniintay na hirap kang magbago. Hindi ganon. God is actively working. Grabe ang sinabi ng Diyos, He giving you the desire and the power to do what pleases Him. Pag ang Diyos na nagbigay ng desire, alam nyo ga, ang pinakakalaban ng Diyos sa atin ay hindi si Satanas. Ang pinakakalaban ng Diyos sa buhay ng pagiging nating Kristiyano ay ang ating desire, ang ating nais, ang ating sarili, ang ating gusto. Kaya if we will assess, for God is working with you, giving you the desire. Ibig sabihin, ngayong 2026, babaguhin ng Diyos ang desire ng iyong puso. Yung laging self-centered, mga pangako, mga prayer na lahat ay para sa sarili. Puro kay self. As you continue to keep moving, bibigyan ka ng Diyos ng mga bagong desire. Alam mo, 2026, sino dito naniniwala, ang desire niya na lagi ay mag-pray. Ang desire niya na lagi mag-devotion. Ang desire niya na lagi mag-A-group. I'm not saying magiging 100% perfect ka na. Pero sasabihin ko sa iyo, 2026, the Holy Spirit will working in you. Kikilusan ka ng banal na Espiritu. Gigising ka, gusto mo na mag-pray. Gigising ka, gusto mo na mag-devotion. Babaguhin ng Diyos ang desire ng iyong puso. Kanino yon? This year, 2025, sa dami ko nakausap, Pastor, ayoko nang mag-devotion. Ayoko nang mag-pray. Ayoko nang pumunta sa church. Pero mamaya, nakita uli nila ang kailang sarili. Sila'y nagpe-pray. Sila'y nagde-devotion. Sila'y nasa church na uli. Why? Because God is working in you. Hindi na yung ako. Kaya minsan nagtataka ka, tamad ka na. Bakit ikay kumikilos pa rin? Wala ka na rin naman parang masyadong napapala. Bakit ginagawa mo pa rin? Because God is working. Kaya napatunayan natin ngayong 2025, wala talagang nagdala ng para sa sarili niya. Dahil lahat tayo minsan tinamad din. Lahat din tayo parang ayaw na rin natin mag-church, ayaw na rin natin sumunod. Pero bakit ngayon nandito ka? Because God is working. Hindi na yun sarili mo. Ang banal na Espiritu na ang gumalaw para sa iyong buhay. At hindi lang basta desire. Ano sinabi ng Diyos? Power. Sabihin mo nga sa'yo, nasa kaliwat kanan, power. Kakayanan na matupad ang desire. Ang desire ay feeling. Ito ang gusto ng iyong heart. Pero ibang usapan, yung kaya mo nang gawin. At ito matindi, ngayong 2026. Binigyan ka ni Lord
Hindi lang ng desire na gustong magbago, kundi binigyan ka din ng Diyos ng kapangyarihan para magbago. Hindi nyo ata naintindihan. Hindi ka lang binigyan ng Diyos ng desire para magbago, kundi binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, kakayanan para ikaw ay mabago. Hindi yung gustong-gusto ko nang magbago gustong-gusto ko nang isuko. Ba't di mo maisuko? Wala kang kakayanan. Ano lang ang meron ka? Desire. Pero napakalinaw ng verse, ang binibigay ng Diyos ngayon sa atin sa 2026, desire and power na ma-please siya. God is working. Kaya sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, galaw-galaw para di pumanaw. Kilos, keep on serving, keep on asking, keep on praying, keep on serving. May nangyayari pag gumagalaw ka. May nababago sa buhay mo. Matthew 7 verse 7, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Ano sinasabi daw ng verse? Keep on moving. Ikaw na kumakatok, pagbubuksan. Ikaw na humihingi, bibigyan. Ikaw na naghahanap, makakatagpo. At anong sabi daw ng Diyos? Keep on. Alam ng Diyos na medyo mahaba ang prosesong ito. Kaya sinabi niya lagi, keep on praying. Hindi sinabing isang beses mo lang ipag-pray. Ipag-pray mo yan ng sunod-sunod. Galawan mo yan ng sunod-sunod. At makikita mo ang kilos ng Diyos. Malaki ang impact ng taong nahakbang. Tapiki uli, nasa kaliwat kanan, sabihin mo, galaw-galaw para hindi pumanaw. Alam nyo, kahit yung kantong yon ay napakalapit, yung daan natin. Kung tayo mag-i-stay dito at hindi tayo haakbang, hindi tayo makakarating down. Pero kung yung pailaw, kahit paanong layo nun, as we keep on moving, as we keep on walking, kahit mabagal, tayo'y makakarating. Kaya sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, makakarating ka din. Kilusan mo lang. Iba, kahit mabagal ang proseso, basta naglalakad. Kahit malayo, panigurado naman may mapaparatingan. Netong mga nakaraan, kami po ni Pastora, we started na mag-walking tuwing hapon. Mga once a month. Isang beses sa isang buwan. Kami naglalakad-lakad. Di one time mabilis naman kasi pag nakamotor. Alam mo yon, yung doon sa Durong, hanggang sa kanila. Ang bilis pag nakamotor. Kala ko 3 barangay lang yung dadaanan namin. Yung pala, ang daming barangay nun. Mula Botong, Poblacion, Tihiro, Talibas, San Jose. Ang dami pala nun. Ang ina-expect ko, 30 minutes. Nandun na kami. Dahil mabilis pag nakamotor. 10 minutes lang. Di paglakad, 30 minutes. Yung pala yung hirap paglakad. Ilang minuto na yung 10 minutes nandun pa lang kami sa Coffee, Manila. Nuga ito. Kalayo pala. Sabi ko, paglampas natin dyan sa kanto na yan, nandoon na tayo. Pagdating namin doon sa kanto, wala. Yung sunod na kanto, nandoon na tayo. Pagdating namin doon, wala. Kami pumuntay maliwanag pa madilim na naglalakad pa rin kami. Pero by God's grace, kami nakarating. Bakit? Because we keep on moving. Kahit mabagal. At least, nahakbang. Kahit parang wala nangyayari. Parang akala mo, yun na yung kanto na yun. Yun na yung answered prayer. Pagdating mo'y wala, meron ka pa pala ulit lalakarin. Keep on walking. Kahit lampas na sa expectation mo. Keep on walking kahit disappointed ka na. Bakit? Dahil ang siguradong nakakarating ay yung taong patuloy na gumagalaw para sa Diyos. Humakbang ka lang sa kabanalan. Keep on walking sa holiness. Pastor, nadapa ako, bumagsak ako sa kasalanan. Then tayo, keep on walking. Lakad ulit sa kabanalan. Pastor, humakbang ako nawala ang aking faith. Then humakbang ka lang ulit sa faith mo.
Pastor, nawala ako sa paglilingkod. Then humakbang ka lang uli sa paglilingkod mo. Lord, pinagpe-pray ko ang patient, pinagpe-pray ko ang self-control. Ito na uli ako nagagalit. Then keep on working. Hingi uli ng biyaya kay Lord. Lakad na uli. Takbo uli. Lakaran mo uli. Kung saan ka bumagsak, huwag kang mag-stay dyan. At mamaya, makikita mo sa 2026, malayo na ang dating ikaw. Kahawig mo na ang Panginoon. Sabihin mo ulit sa nasa kaliwat kanan mo, keep on moving. Kung ikaw ngayon parang natatakot, parang wala nangyayari sa iyong buhay, because nagpopol ka ulit sa ganong sitwasyon, nakikita mo lang yung sarili mo, ako'y naniniwala, may prosesong ginawa sa iyo ang Diyos. Oo nga't ikay nagkakamali, pero hindi nakagaya ng dati, because the Holy Spirit is working in you. Kaya ngayon 2026, salubungin mo, na di ka lang nahinga, kung di ikaw ay nagalaw, ikaw ay nakilos kung saan ka tinatawag ng Panginoon. For the last time, sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, galaw-galaw para di pumanaw. Diba? Keep on, lakad lang. Number 2, forget the past. Iyon na. O, sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, kalimutan mo na. Philippians chapter 3 verse 13, ang sabi ni Apostle Paul, no, dear brother and sister, I have not achieved it. Hindi ko pa nare-reach yung perfection. But I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Sabi ni Pablo sa Tagalog, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Ang galing dito ni Apostle Paul. Why? Inihantulad niya ang journey ng pagiging Kristiyano sa isang atleta na natakbo. Kapag ang isang atleta ay masyadong nakapokus sa nahabol sa kanya, di siya nakatingin sa finish line. Ang laging tinitingnan ay yung nasa likod niya. Or sabihin na natin na pag ikaw ay driver, at lagi na lang ang tinitingnan mo ay yung iyong side mirror doon sa likod. Ang laging tinitingnan mo, sino na nasa likod ko? Mahihirapan kang makapag-move forward. Mahihirapan kang kumilos. Bakit? Dahil ang pagtingin sa nakaraan, ang pagtingin sa iyong likod, ay pwedeng magpatalo sa iyo, magpabagal sa iyo, at magdagdag pasanin sa iyo. Baka kaya hindi ka excited sa 2026. Kasi ang ginawa mong basis ay ganito. Kasi noong 2025, punong-puno ka ng failures, ng shame, ng pain. Kaya hindi ka na ganun sa 2026. Pwedeng ang 2025 mo ay meron kang mga pagkakamali na ginawa. Ginawa mo nung mga nakaraan, matagal na mo nang ginawa. Pero hanggang ngayon, pinapahirapan mo pa rin ang iyong sarili. Baka every time na ikaw ay titingin sa salamin, lagi mo sinasabi sa iyong sarili, ikaw kasi napakahina mo. Ikaw kasi mali ka. Ikaw kasi bakit mo yung ginawa? Baka ngayon 2025, o ang plano mo sa 2026, ang sarili mo hindi mo na rin uli papakainin. Bakit? Pamali-mali kasi yun si old self mo. Di mo papatulugin, papahirapan mo ang dating ikaw, papahirapan mo ang sarili mo. Baka ngayon, 2025, ikaw ay merong board exam or major exam na ikaw ay nag-failed. Baka meron kang promotion na ina-expect mong sa'yo pero hindi napa sa iyo. Baka meron sitwasyon ngayon 2025 na ikaw ay napahiya. Baka ang 2025 mo, ikaw ay broken-hearted. Nag-start ang taon na tayo'y dalawa. Natapos ako'y nag-iisa. Tapos siya ay may kasama ng iba. Aray ko. Tinitingnan mo, hindi mo ma-enjoy ang Christmas party. Ang lagi mong tanong sa iyong sarili, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako?
Baka itong taon na ito ay may taong mahalaga sa iyo na hindi na talaga babalik. Hindi po babalik siya. Kaya lagi mong patugtugin, the man who can't be moved. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, forget the past. Or baka naman, kaya hindi ka maka-breakthrough kasi ang tinitingnan mo or hindi mo masalubong ang 2026 kasi masyadong mabait sa iyo ang 2025. Ayoko mag-2026 kasi ang grabe ang nangyari ngayon 2025. It is my year. Ayokong umalis. Pwedeng ikaw dala pa ng iyong mga past, hindi failures, kundi success. Dati kasi, pogi ako Yung mga ganyan ano. Dati kasi, payat ako. Dati kasi, matalino ako. Nung senior high ako, kahit di ako napasok, ako'y nakakapasa. Ngayon, nung ako'y nag-college, wala na. Dati, naglalaban ako sa 98, 99. Ngayon ay stress or fasting. Baka ngayon 2025, sasalubong ka sa 2026, ang hawak mo pa ba yung galing mo dati? Si Paul or si Apostle Paul, iniwan niya yan lahat. Lahat ng alam niya na pwedeng humadlang sa pagkilala niya sa Panginoon. Lahat ng alam niya na pwedeng magiging pride niya. Lahat yun ay iniwan niya. Why? Dahil ang mga taong may sariling alam, ay ang mga taong hindi tumanggap ng kayang gawin ng Diyos sa 2026. Pag masyado ka ng, ganito pagpapalain, ganito ako pinagpala dati ganito kikilos yan, ganito nangyari dati ganito ang ginagawa ko dati dati yun. Mag-expect ka ngayon 2026, may gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Baka ikaw ay nakakaranas kayo ng emotional bondage. Buong taon ni kay sugatan at gusto mo pa rin, 2026 mo, sugatan ka pa rin. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, tama na please. Kung kailangan kalugin at sabihin mo, mag-move on ka na. Oh, it's time. Dati kasi, hindi naman ganito. Dati kasi, it's time to move on. You need to forget the past. Why? Para sa 2026, ikaw ay nakapokus kay Lord. Bakit po, Pastor? Because I believe, laging may ginagawang matindi at bago ang Diyos sa buhay mo. Laging mayroong gagawing matindi ang Diyos sa buhay mo. Isaiah 43 verse 18 to 19. Napakaganda ng verse na ito. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Ilibing mo na, huwag nang alalahanin. Yung dapat kasi, dati kasi. Oo nga't painful ang iyong past. Pero anong gusto ni Lord na gawin sa iyong buhay mo ngayon? Verse 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. It means, iba ito sa 2025 mo. Ang 2026 mo, gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay. Hindi ito kagaya ng, hindi ito copy-paste ng iyong 2025. Ang 2026 mo, ito ang taon ng mga bagong bagay. Sabi ni Lord, masdan mo. Look at it. Ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Example ng mga bagong bagay. Sino ang single ngayon 2025? Hindi na siya sanay ng may karelasyon. 2026, sa tamang season, sa tamang panahon, bago to may nag-good morning na sa akin. Sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, bagong bagay. Bago to, meron nang nagyayayang kumain. Bago to, pag ako may sakit, may care. Wow, 2026, taon ng mga bagong bagay.
Hindi na to bago to ah. Dati, ako naghahabol. Ngayon, ako ang hinahabol. Sino excited na ang 2026 taon ng mga bagong bagay? Sabi ng Diyos, masdan mo. Ako'y gagawa ng mga bagong bagay. Kung ang partner mo ay pag umaga ratatat, babababababab. Ba, 2026, bago. Hindi na yung kagaya ng dati ngayon. Bakit? Dahil ang Diyos ay gagawa ng mga bagong bagay sa iyong buhay. Pag sinabi ng Panginoon na ang 2026 mo, ang Diyos, look, tingnan mong mabuti, ang Diyos ay gagawa ng mga bagong bagay. Ano ang wala ka ngayon? Na ikaw ay excited na gagawin ng Diyos ngayon 2026. Name it. Yung mga hindi ka sanay, biglang ipaparana sa iyo ng Diyos. Mga bagong bahay, bagong sasakyan. Dati, Pastor, ang iniikutan ko lang, butong, pailaw sa taal. 2026, makakapunta ka sa mga bagong lugar, malalayo at maganda, and you will enjoy there. Kanino yon? Why? 2026 ay taon ng mga bagong bagay. Ngayon, ito bago to. 2026, meron dito mga magpapastor sa biyaya ng Panginoon. Madadagdagan na ngayon ang kanilang mga pangalan. Bago na. Yung dating hinahabol para lamang maka-attend sa A-group, siya na ngayon ang maghahabol. Siya na ngayon ang mag-A-group. Bakit? Bago na eh. And we need to be excited sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Magkakaroon na ng A-group ang bawat isa. Alam mo, kagabi nung ito pinaparealize sa akin ng Diyos, itong mga bagong bagay na ito, ako excited na excited. Ano ba mga bago? 2026, 2025, wala tayong aircon. 2026, meron tayong mga bagong bagay na mararanasan. Sino dito nananampalataya? Palalamigin ng Diyos. O ano pa? Bagong church lot, bagong church building. Kanino yon? At ito, mga bagong extension ng pangalan. LPT, engineer, judge, police officer, whatever it is, name it. Yung mga 2025, nasanay ka na yan lang ang pangalan mo. 2026, may bagong bagay na gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Kanino yon? Sabi ng Diyos ay masdan mo. Gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay. Hindi na ito kagaya ng 2025. Tama na dyan sa maling mindset na wala namang magbabago. No. 2026, welcome sa mga bagong bagay na inihanda sa iyo ng Diyos. Pastor, ano ba itong bagong ito? Hindi ako maka-amen hindi ko alam kung yung bago na yan ay positive o negative. Balikan natin ang verse. Ano sinabi ng Diyos? Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Anong ibig sabihin? Ang gagawin palang bago ng Diyos sa iyong buhay ay positive. Uulitin ko, ang gagawing bagong ng Diyos sa iyong buhay ay positibo. Pag sinabi sa Bible na disyerto, wilderness, ang ibig sabihin nun, it is a place na walang direction. Lugar na mahirap. Lugar na punong-puno ng kakulangan. Pag sinabing ikaw ay nasa wilderness, ang ibig sabihin nun, yun ay panahon ng pagsubok. Ikaw ay walang joy, tagtuyot, ikaw ay may pinagdadaanan. Ngayon 2025, pwedeng ikaw ay nasa gitna ng disyerto. Pero sinasabi ng Diyos, magkakaroon ng daanan. Ibig sabihin, ang 2026 mo, may direction. Meron kang pupuntahan. Meron kang patutunguhan. Ano sinabi pa ng Diyos? Magkakaroon ng ilog. It is very impossible sa disyerto ay magkaroon ng
ng ilog. Ibig sabihin, ang tayo mo ngayon ay biglang meron diyang bubukal na tubig. Ano ibig sabihin? Ang sitwasyon mo ngayon ay kikilusan ng Diyos at mamaya makikita mo yung dating dry, yung dating walang dating, yung dating tuyot na tuyot, mamaya magkakameron na yan. Ang 2026 mo, lalagay tayo ng Diyos sa tinatawag nating oasis. Ano po yon? Yun yung lugar sa gitna ng disyerto na nandun ang tubig, merong puno, na doon nagpapahinga yung mga nagtatravel. Pag nakakita sila ng oasis, yun na, green pasture na yun. Nandun ang tubig, everything na kailangan nila, makakapagpahinga sila doon. At ako'y naniniwala, ikaw na dumaan sa wilderness ngayon 2025, 2026, dadaling ka ng Diyos sa lugar at papakalman ng Diyos ang 2026 mo. Yung akala mo'y wala na, well, ang Diyos ang magbibigay. Kaya sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, press on! May isa ka sa disyerto kapag ang lagi mong tinitingnan na yung Egypt. Alam nyo, mga Israelites, lagi nang tinignan ng Egypt. Sa gitna ng kailang situation, hindi nila nakita na sila'y dadali ng Diyos sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Every time na sila may pinagdadaanan, ang lagi na lang tinitingnan na yung Egypt. Sa Egypt, merong karne. Sa Egypt, merong ganito. Sa Egypt, merong ganyan. Eh, hindi nila nakita. Sa Egypt, sila'y mga alipin. Kaya pag ikay may pinagdadaanan, wag mo laging magaling pa nung hindi na ako nag-church. Alam mo, yan ay pagtingin sa Egypt. Magaling pa ako eh. Noong tayo na may wala sa church, eh, kaganda-ganda. Noong tayo lumapit sa Panginoon, bakit tayo dumaan sa ganitong pagsubok? Kapatid, natingin ka pa sa Ehipto. Ano ang tingnan mo? Promised land. Merong nakahandang lugar para sa'yo. Sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, move on. Forget the past. Last, number 3. Focus toward your calling. Kung meron man tayong babaunin ngayon, sisimulan natin ang 2026. Mag-focus tayo sa calling natin. Philippians chapter 3 verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo, sineset ko na, inire-ready ko na para ma-reach ko, para matapos ko ang takbuhin at para matanggap ko ang heavenly prize kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Sabihin mo nga sa'yo nasa kaliwat kanan, upward calling. 2026, wag mong tingnan na ang 2026 mo ay makasurvive lang. Basta may pagkain, basta buhay, basta ayos. No? Hindi ka magbubuhay ng Diyos for that survival. Ang 2026 mo ay para ka lang makasurvive. Ang 2026 mo ay pagpupuno mo, paglakad mo sa takbuhin na pinapatawag sa iyo ng Diyos. Ang 2026 mo ay laging para sa kaharian. Sabi mo nga sa'yo nasa kaliwat kanan, para sa kaharian. Ang ibig sabihin, hindi ka lamang teacher, ikaw ay para sa kaharian. Hindi ka lamang engineer, ikaw ay para sa kaharian. Hindi ka lamang pulis, ikaw ay para sa kaharian. Hindi ka lamang basta businessman, ikaw ay para sa kaharian. Hindi ka lamang basta estudyante, hindi ka lamang basta successful, hindi ka lamang basta para victorious. Hindi yun ang ultimate goal mo sa 2026. Ang ultimate goal mo sa 2026, ang lahat ng meron ka para sa kaharian. That is what we call upward calling. Dito tayo tinawag ng Panginoon. Kaya kailangan ikay maging wise. Ito bang pupuntahan ko? Ito bang pinupuntahan ko? Ay dito ba ako tinatawag ng Diyos? Tama pa ba itong tinatakbo ko? 2026, hindi na ito patungkol sa sarili mong desire. Para na ito sa kaharian. 2026,
Hindi lang ang goal mo ay para yumaman ng yumaman. Para na to sa kaharian. 2026, hindi ang calling mo ay maging chismosa. O, sabihin mo sa'yo nasa kanan, o, tama na ang ganong calling. Tapos na ang ganong calling. Lagi kang may ka-calling. Lagi na kung ano-ano. Focus sa upward calling. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ang calling natin, lakarin natin ay takbuhin ang gusto ng Diyos. Hebrew chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Alam mo, huling preaching na, may pahabol pa rin si Lord for the last time, tapikin mo na yung nasa kaliwat kanan, sabihin mo, isuko mo na. No? Tanggalin na ang anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Para ano? Para tayo makatakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ang hirap tumakbo na may ka-holding hands. At magkaiba pa kayo ng direction. Ikaw ay papunta kay Lord. Ay magkaiba yan. Nakakapagod. Maghihilahan lang kayo. It's time to remove everything. Anything. Huling preaching na ito. At huling paalala. Isuko mo na yan. Yun ang hatol. If you want to press on, run with purpose, maabot mo ang upward calling sa takbuhing pinapatakbo sa iyo ng Diyos. Alisin ang lahat ng balakid. At ano ang kailangan gawin on the verse 2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ang mata ay laging kay Jesus. Pag dalawa yan, tinitingnan mo, ay naku, mahihirapan ka. Parehas ayaw mong mawala si Lord, ayaw mong mawala ito. Laging merong mawawala. Sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, focus ka lang sa 2026. Ang gusto ng Panginoon, ito ang ating upward calling. Lumakad tayo sa kabanalan. Pangalawa, magamit tayo para sa Kanyang kaharian. Win souls and make disciples. I hope and I pray na ang 2026 natin ay magkaroon tayo ng ganitong desire, kagaya ng kay Peter. John chapter 6, verse 66 to 68. At this point, many of His disciples turned away and deserted Him. Alam niyo po, kahit si Jesus, iniwan din siya ng mga tao. Nang panahon na yan, si Lord ay nagpakain pa ng 5,000. People are so happy. Masaya sila that God is providing everything they need. Pero, habang tumatagal, ang turo ni Jesus ay lumalalim. Ang turo ni Jesus ay tumatama sa kanilang pride. Ang word ni Lord ay tumatama sa kanilang paniniwala. Ang word ni Lord ay bumabangga sa mga gusto nilang mangyari. Ang word ni Lord ay yung hindi na gusto nilang pakinggan, kung hindi yung mga dapat nilang pakinggan. Kaya habang si Jesus ay nagtuturo, ang ibang mga disciple, actually hindi kasama yung 12, ha? Ibig sabihin, marami si Jesus mga disciple din. Parang, wala na ako, bounce na ako dyan. Iba na ang turo ni Jesus. Dapat ang turo lang yung pagpapakain sa 5,000, dapat ang turo lang. Pero iba na ang turo ng Panginoong Hesus, something na against sa kailang belief, something na against sa kailang will, something na tatamaan na ang kailang pride, tatamaan nila ang kailang karakter. Ang word ni Jesus sa ibang translation, ang dating sa kanila ay nakaka-offend. Sila ay na-offend sa mga word
ni Jesus. Kaya ayaw nang makarinig ng mga ganong salita, kaya umalis na lang. Alam nyo, pwedeng meron tayong ganun choice. Pag di na natin kaya ang salita ng Panginoon, ay aalis na lamang tayo. At ganito ang tanong ng Panginoong Hesus sa 12. Then Jesus turned to the 12 and asked, "Are you also going to leave?" Tatanungin kita sa 2026. Aalis ka pa ka? Aalis ka sa 2026? Yung mga huling turo, nakaka-offend na eh. Ang mga huling turo parang personalan na eh. Yung mga huling turo parang sinumbong ako kay pastor eh. Yung mga huling turo parang parang naichismis na ako eh. Medyo nakaka-offend na eh. Kaya si Jesus, tinanong niya yung 12. Para nakita ni Jesus as he teach, as he rebuke the disciples, nag-aalisan na yung iba. Kaya tumingin siya ngayon sa 12. Kayo? Aalis ka kayo? Anong sagot ni Peter? Then Peter replied, "Lord, to whom would we go? You have the word that give eternal life." Alam niyo ang sagot ni Peter? Pag ako'y umalis sa inyo, saan pa ako pupunta? Ang salita mo lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Anong ibig ko sabihin? I pray sa 2026, magkaroon tayo ng ganong heart. Wala na tayong choice kung hindi mag-stay sa Panginoon. Masakit man, may pinagdadaanan man, nakaka-offend man. Lord, wala na ako ibang mapupuntahan. Ikaw lamang, iyo lamang salita ang nagbibigay ng buhay. Oh, I pray, hindi tayo kasama sa mga taong aalis. Papatunayan natin na tayo ang bungang nanatili ng 2025. Lord, wala na akong ibang pupuntahan. Sa iyo na talaga ang buhay ko. Lord, wala na talaga akong ibang gagawin. Sa iyo na talaga ang buhay ko. Discipleship is this: choosing to stay with Christ no matter what. Lagi na lang ako pinapagalitan, pero maglilingkod pa rin ako. Lagi na lang ako nasasaktan, pero maglilingkod pa rin ako. Bakit? Saan pag ako pupunta? Wala nang panakot, aalis na ako dito. Wala nang panakot, aalis na ako sa paglilingkod. Wala nang ganon. Just like Peter. Lord, wala na ako ibang pupuntahan. Sabihin mo sa'yo nasa Lord kanan, wala ka nang ibang pupuntahan. Kay Lord ka na lang. May I call the keyboardist? Oh, I pray this 2026, tatakbo tayo with one purpose, with one heart. Ano yon? Ang ating ultimate goal. Philippians chapter 3, verse 8. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Oo, lahat ay walang halaga comparing to the infinite value of knowing Christ Jesus. Ano sinabi niya? For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Lahat ng pwedeng humabol sa tayo ng Diyos sa aking puso, tatawagin ko yung worthless. Everything else is worthless. Walang halaga. My ultimate goal is to know Jesus Christ more. I know you have your own plan for 2026. Business, work, whatever it is. Pero I pray, hindi ang last option mo si Lord. Your plan and goals is good. Pero I pray, everything is worthless with compared to the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. Ibig sabihin, si Lord na dapat yan. Sa 2026, na-negotiable na ang lahat para kay Jesus. Automatic na ang pipiliin natin ay ang kanyang kaharian.
Si Lord o ito, it's non-negotiable. Si Lord talaga yan. Si Lord o ang puso ko, non-negotiable. Si Lord talaga yan. Para sa kanyang kaharian. Non-negotiable. Gusto mong mas lumalim sa Panginoon. Eh baka mawala. Si Lord ang bahala. Sino dito ang kanyang magiging ultimate goal sa 2026? Kay Jesus pa rin siya. That is our ultimate goal. Lord, sa 2026, sa'yo pa din ako. May please stand right now. Let us pray. Let us pray. It is my challenge to you. Press on 2026. Press on. Run with purpose. Hindi ka lang basta lumalakad ngayon. May purpose ka. At ano sinasabi ng Bible? Ito matindi. You need to keep moving. Pwede ngayong oras na ito, ikaw ay nakatigil, ikaw ay napunta sa church, pero alam mo sa iyong sarili, hindi ka na ganun lumalakad. Hindi mo na nilalakaran ang pinalalakaran sa iyo ng Diyos. You know it. Ikaw ay buhay, pero ikaw ay patay. You are just here. Pero alam mo sa iyong sarili, tumigil na ang takbuhin ng para sa Diyos. Kasi parang walang nagbabago, kasi parang walang nangyayari. Today, I encourage you, lumakad ka ulit. Keep moving. Pastor, malaki ang aking kasalanan. Then, don't stay there. Keep moving forward. Don't run away. Huwag kang tumakbo papalayo sa Panginoon. Keep moving. Pastor, wala nangyayari. Hindi, may nangyayari. Nahakbang ka eh. May nangyayari. Lumalakad ka. Run with purpose. It's time to surrender your 2025. I'm not saying parang magkaroon ka ng amnesia. Ano nangyari ng 2025? But I'm saying is this, maging excited ka. Gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay sa iyong buhay. You will receive great things, new things. Paano po yung failure ko ng 2025? Paano po yung heartache ko ng 2025? Iwanan mo na yan. Pastor, hindi pa ako naghihigante. Pastor, hindi pa ako... Doesn't matter. Iwanan mo na yan. Meron nang inihanda ang Panginoon. And focus toward your calling. It's time to reassess, to realign ang goal mo sa 2026. Ang pinakamaganda palang goal sa 2026 ay ito. Upward calling para sa kaharian. Kaya mo gustong maging ganito ay hindi para kay self. Kaya mo gustong maging ganyan. Kaya ikaw ay nananalangin na ikay makapasa. Kaya ikay nananalangin para maranasan mo ang ganito, mga bagay. Para ano? Para Lord, mas makilala kita. Para Lord, mas magamit sa kaharian. Just close your eyes. At i-commit mo uli ang iyong sarili ngayong oras na ito sa Panginoon. That you will run with purpose. Come on, gawin natin panalangin ng bandang ito. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Come on, declare. Everything I need is in you. Everything Come on, ito ang prayer natin at ito ang goal natin ngayong 2026 as we sing this song. enough for me. Declare. Christ is enough for me. Come on, ito ang ating panalangin, ito ang desire natin sa pagsalubong natin. Everything I need
everything I need. everything I need. Declare, Christ is enough. Christ is Yan ang ultimate goal. for me. Yan ang ultimate heart desire. Enough for me. Declare, Everything I need is in you. Everything I need. Come on, gawin mong panalangin ito. I've decided to follow Jesus. No turning back. Kay Jesus pa din ngayong 2026. I have decided. Come on, gawin mong commitment, gawin mong prayer ito ngayong oras na ito. Come on, declare. I have decided to follow Jesus. No turning back. Declare. No turning back. Declare. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ilang panalangin. I have decided to follow Jesus. Press on sa year 2026. Run with purpose. Keep on moving. Gumalaw ka lang, lumakad ka lang sa kabanalan, lumakad ka lang sa pananampalataya, makikita mo. Forget the past. Book of Isaiah, limutin mo na ang mga nangyari nung una. Ilibing mo na sa limo. Masdan mo. Ako'y gagawa ng mga bagong bagay. God is saying it to you. Iba ang taong 2026. You will receive new things, great things. Maglalagay ang Diyos ng direction sa buhay mo. Maglalagay ang Diyos ng tubig. It means strength, source, whatever your needs. And you need to walk upward calling. Maglilingkod ka, magseserve ka, laging para sa kaharian, laging para sa Panginoon. No turning back. No turning Come on, for the last time, declare with all your I heart. have decided to follow Jesus. Come on, say what God No declared. turning back. This is the last answer for this year. At ito ang pinakamagandang prayer. Ito ang pinakamagandang To request. follow Jesus. No turning back. No For the last turning time, declare, I back. have I decided. have decided to follow Jesus. No turning back. Declare. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning Lift up your hands right now. Itaas mo ang iyong mga kamay. Declare. Christ is enough for me. Come on, declare everything I need. Everything I need. Ang kanino? Everything I need. Declare Christ. Christ is enough for me. Declare Christ is enough for me. make it a prayer. Everything I need. Everything I need is in you. Declare everything I need. For the last time. Christ is enough for me. Yan ang pinakamagandang prayer. Christ
pinakamagandang deklarasyon. for me. Yes. Everything I need is in you. Everything I need. 1 minute. Pwede ba pili ka ng partner mo? We will pray for one another. We will pray for one another. Sige, hanap ka ng partner mo. Make sure you have a partner. We will pray na ang 2026 niyan, yan ay lalakad. Make sure merong partner. To all the A-group leaders, kindly check yung mga wala pa mga partner. Partneran nyo muna sila. Kahit sa tatlo, ha? To all the A-group leaders, ipag-pray nyo na ang 2026, they will run with purpose. They will keep on moving. They will keep on moving. Patuloy silang lalakad. Come on, pray, 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 pray. Pray to forget the past. Pray na maranasan nila ang upward calling. Sila'y para sa kaharian. Come on to all the A-group leaders. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on. You need to make sure meron kang partner. You need to make sure. To all the A-group leaders, kindly check. Dapat lahat merong partner. Matindi ito. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Lord, yung tinanggap naming salita as we start this year, idideklara po uli namin. John chapter 15 verse 16. Para sa iyo to. Hindi nyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Sabi ng Panginoon. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga. 2026, I declare, magiging fruitful ka. Mananatili ang iyong bunga. I pray 2026, ikaw magiging super blessed. Merong momentum of blessing. Walang buwan na ikaw ay mahihirapan, na ikaw ay dry na dry because the fruit will last. At ito matindi. Ano man ang hingin nyo sa Ama, kay Father God, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Whatever you ask in the name of Jesus, it will be given. Lord, I pray, lahat ng panalangin, lahat ng deklarasyon, hinihingi po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Whatever we ask in the name of Jesus, it will be given. J1 is now ready to run with purpose. Let's go! Press on 2026. Lalakad tayo sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Get ready sa mga bagong bagay. Bagong ikaw na inihanda ng Panginoon. You will receive new things, great things. Woo! Come on, cheer! Woo! We are now ready for 2026.
gagawin ng Panginoon. We declare Jesus. Jesus in 2026. We declare, let your name be glorified, the Lord. You will receive new things, greater things. Nakikita ko na mga bagong bagay. Sunod-sunod, rumaragasa. Mga bagong bagay, tinanggap mo na. Madadagdagan, mababago, ma-upgrade ang iyong buhay. Receive it right now. Everything I need is in you. Man, ngayon pala, alam mo, pag tayo ay tumatanggap ng answered prayer, nung pumapalakpak tayo sa Panginoon, yung palakpak na yan para sa 2026 victorious life mo. Yung palakpak na yan para sa board exam mo. Yung palakpak na yan para sa hiling mo. Yung palakpak na yan para sa kagalingan mo. Yung palakpak na yan para sa bahay mo. Yung palakpak na yan para sa sakyan mo. Yung palakpak na yan para sa restoration ng pamilya mo. Yung palakpak na yan para sa mental health mo. Yung palakpak na yan ay para sa victorious life mo. Come on, let's give God. Shout! Shout! 2026! We are now ready! Christ is present for me. Christ is enough for me. Everything I Ito, need may mga nagsarado ngayong 2025. This is the good news. Lahat ng tao nakaranas ng merong nagsarado sa kanilang buhay, merong bubuksan ng Diyos na pintuan na kahit sino man ay hindi pwedeng magsara. Kanino yun? Oh Jesus, we pray. Ngayon 2025, masyadong nabugbog ng pagsubok ng na ang inyong pamilya. At sino naniniwala sa 2026, ang pamilya nyo'y mare-restore, ang pamilya nyo'y sasayaw uli, punong-puno ng pag-ibig. I tell you, bagong bagay, you will receive new things, greater things. Oh God, I pray, lahat ng nawalan sa 2025, babalik ng higit, mas marami kaysa dati. Shout! is enough for me. Everything Sino dito walang bank account? Walang bank account? Wow, praise God. Alam mo, bagong bagay sa 2026, magkakaroon ka. Hindi ka lang magkakaroon. Pupunuan ng Diyos. Bago yan. Sino dito yung 2025 niya? Bank account lang talaga. Walang laman. Praise God. 2026, bago yan. Magkakaroon yan. Hindi ka. Ito yon 2026. Ipaparana sa iyo ng Diyos ang mga bagay na hindi ka pa sanay. Wow! Sanay ka sa lumi, papakainin ka ng Diyos ngayon sa mas masasarap. Yung hindi ka sanay. Sanay kang nabiyahe, ngayon pupunta ka dito na may dala kang sasakyan. Doon hindi ka sanay. Woo! Ang negosyo mo, sanay ka sa lugi. 2026, aangat, mag-upgrade. You will receive new things, greater things. 2026. Tanggapin na natin ito ng pananampalataya. Pasado ka na sa mga major exam mo. Pasado ka na sa mga board exam mo. 2026, bagong bagay. Bagong trabaho or promotion. You will receive it.
Kanino yon? Lord, salamat po. Lahat ng bagay na ito ay sinesalyuhan namin with your most precious and powerful blood. Starting today, we declare and we will receive great things, new things para sa iyo. Salamat po, Panginoon. We're praying, we're expecting. Dadalhin mo kami sa lugar na mayaman, malawak, at sagana sa lahat ng bagay. You will run with purpose. And this is a challenge to you. Keep moving. Keep moving. Lumakad ka lang. Pastor, parang wala nangyayari. Pastor, wala nangyayari. Wala akong nararating. Keep moving. Forget the past. For the last time, tapikin mo ang iyong mga katabi. Sabihin mo, kalimutan mo na ang nakaraan. Move forward. Focus toward your calling. Upward calling. Ikaw ay para sa kaharian. At habang ginagawa mo ang para sa Diyos ang gumagawa ng lahat ng para sa iyo. Grabe. Alam nyo, 2026, talagang kailangan ma-declare ito dahil kanina pang nililid ni Lord 2026, Lord, I pray, it will manifest. Sa lahat ng may asawa, 2026 will be your best year. Magmamahalan kayo ng higit pa nung kayo'y nagliligawan. Ay, grabe. 2026, by God's grace, in His own timing, may ikakasal talaga. Grabe to. May nakikita. Anointed professional. May mga mag-ibang bansa sa inyo. May magninegosyo sa inyo. You will be successful. Kung meron kang dinidesire na negosyo, 2026 is your year. Do not be afraid. God will provide. Bakit? Bago ng purpose para sa kaharian. Para kay Lord. Maraming puso ang mababago. Because what? God is working in you. He will give you the desire and the power what pleases Him. Gigising ka sa umaga, gustong-gusto mong i-please ang Panginoon sa iyong buhay. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. 2026, kulang na ang parking natin. Kulang na mga upuan natin. We will multiply. Bagong bagay eh. Bagong bagay. Again, keep moving. Tumakbo ka lang kung saan ka pinapatakbo ng Diyos. For the last time, tapikin mo ang yun nasa liwat kanan. Huwag mong takbuhan ang Diyos. Tumakbo ka papunta kay Lord. Lord, salamat po. We are now ready for the year 2026. We will keep on moving. We will forget the past. And we will focus
toward our calling. We receive it by faith. In Jesus' name, for the last time, the clap of victory. Woo! Yes! Yes! Tinanggap na po namin year 2026. Lord, salamat po. We sold everything with your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Alexa, Alexa. Praise. Okay po, so tayo po ay dadako po sa ating tithes and offering. Pero before po tayo magbigay, so atin pong sobrang ipagpasalamat, ano po, kay Lord, simula January hanggang ngayon, kung paano po naging tapat sa atin si Lord sa ating pagta-tithes at pagbibigay po ng ating mga offering. Ano po, so napakadami pong mga testimonies kaming mga natanggap sa lahat ng ginawa po ni Lord ng buong taon 2025. Ano po? So, as you realize po sa bawat isa po sa atin, kung paano ini-increase ng Diyos ang ating mga tithes. Kung magkano yung tithes noong January until now, kung yun ba ay nabago, doon po natin mapapatunayan na nag-level up, nag-increase po ang meron po tayo. Okay? So, sa ngayon po ay tayo ay magtatanim at lahat po yung best na binibigay po natin kay Lord, yun po ay mas mahalaga po, kinikip po natin. So sabi rin po ni Lord dito sa Psalm 37 verse 4 to 5, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. So every time we give our tithes, we bring back our tithes at we give our offering, ito po ay desire ng ating mga puso. Ano po? At yung desire na iyon, puro kabutihan po yon. At kapag si Lord po ang nagbigay ng desire ng heart po natin, mas sinihigitan po ng Diyos yung desire natin. Ano po? Mas sinihigitan po niya. Then verse 5, commit your way to the Lord, trust Him, and He will do this. So lahat po ng ating mga ikinumit, kung tayo before ay nahirapang i-commit ang ating tithes, pero sabi nga po ni Lord, trust Him. Siya ang gagawa, papatulan ng Diyos ang lahat. Ang pagpatol na iyon ay hindi papayag ang Diyos na hindi natin mararanasan, mahahawakan, makikita ang lahat ng ibibigay niya sa atin. Ano po, so ang lahat po ng ito ay i-trust po natin kay Lord, pagkatiwalaan po natin sa Kanya, dahil ang Diyos kapag siya ang gumawa, mas higit sa ating mga inaakala. So let's give thanks to the Lord, give our tithes today, then give the best offering kay Lord sa last Sunday ng 2025. Ano po? So let's pray, let's declare. Hawakan po natin ang ating mga sobre. So ito po yung laman ng heart natin. Ito po yung pagtitiwala natin kay Lord. Ano po? So let's close our eyes. Lord God, thank you so much. Thank you so much for the whole year 2025, Panginoon, Lord God, na kung paano ka kumilos, kung paano ka nagbigay, paano ka nag-provide, kung paano hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, Lord God. Never namin, Panginoon, naramdaman na kami ay nagkulang, Lord God, dahil Ikaw yung source namin, Ikaw yung sapat at nagbibigay sa amin ng sobra-sobra, God, in the name of Jesus Christ. Lord God, thank you for all the answered prayer, Panginoon, sa 2025. Thank you for the promotion. Thank you for the increase, Panginoon, ng aming mga tithes, ng aming mga offering, God, in the name of Jesus Christ, Lord God. Kita namin, Panginoon, sa aming mga sarili na kung paano mo ni-level up, kung paano mo dinagdagan, Panginoon, at kung paano mo, Panginoon, inilagay sa heart namin, Panginoon, yung pagtitiwala sa iyo, Panginoon, to commit everything, Panginoon, ng aming buhay, lalo na, Panginoon, pagdating sa aming mga finance, God, in Jesus' mighty name, Lord. Thank you so much, Panginoon, Jesus' mighty name at God. Patuloy nga po na hawak namin
ang aming mga tithes, Panginoon, ang aming mga offering. This is the best offering, Panginoon, Jesus' mighty name, na ibibigay namin sa iyo, Panginoon, dahil kami ay lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord God, sa iyong harapan, Lord God, ito'y magiging mabangong samyong sa iyo. In the name of Jesus Christ, Lord God, ito yung aming puso, ito yung aming pagtitiwala sa iyo, God, in the name of Jesus Christ, na kung paano ka namin, Panginoon, ino-honor, kung paano ka namin ina-adore, Panginoon, at ipinapakilala sa buhay namin, God, in Jesus' mighty name, na kung paano mo kami, Panginoon, bine-bless, Panginoon, at ginagawang pagpapala sa mas maraming tao, God, in Jesus' mighty name. Lord, today, Lord, in Jesus' mighty name, ito'y selyuhan mo ng banal mong dugo. Ito'y magagamit for your glory alone. At I declare, Panginoon, more surprises, Panginoon, unexpected blessing, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng resources, Panginoon, na pinagkukuhanan, Lord God. Increase, promotion, level up, Panginoon, in all aspect, Panginoon, ng buhay ng bawat isa, God, in Jesus' mighty name. Lord, manifestation, Panginoon, Jesus' mighty name. Lord, sa iyo namin tinataas at ibinibigay ang lahat ng papuri in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong magbigay. Praise God. Sige po, atin po ipag-pray, extend ang ating mga kamay patungo sa ating mga tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa inyo, Panginoon, ang mga tithes and offering na ito, maging mabangon sa inyo sa iyong harapan. Magamit, God, for your glory alone. Patunayan mo po ang iyong pangako. In Jesus' name, amen and amen. Ipag-pray po natin ng bread and juice. Lord God, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, amen. Lahat po na meron na, maaari na po kayong tumayo. Para po sa lahat na meron na, tayo po'y patuloy na yumukod, pumikit sa Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasalas sa katawan dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay lumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Isus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, amen. Matapos maghapunan, dumabot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na
sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita, habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Bago po pala natin i-declare ang ating victory, gusto ko po kayo palang i-invite. We will have a worship night this coming December 30. Ano po, we will have a worship night here po, 5 p.m. to 8 p.m. I encourage everyone. It is full of worship. And also, yung po ay meron din po kasing project ang ating worship team. Bibili sila ng mga amplifier. Tama? Bibili pa po sila ng additional amplifier. So that is worship night for a cause. Ano po? So, nasa mga group chat po natin. I encourage everyone na kayo po ay pumunta at punuin ang gabing yun ng puro pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. So, yun lamang po. Tayo po ay manatili nakatayo at ideklara ang katagumpayan ng Panginoon. Yes, Lord, lahat po ba ay na-bless ngayon? Yes. Sino pa po dito yung excited na may gagawin si Lord sa ating buhay? Magsabi ng Amen! Amen! Yes, Lord, ngayon naman po ay bibigyan natin at masasalubungan natin ang kagalakan sa ating mga puso, yung presensya natin ay lagi natin dadamin si Lord. Kaya ngayon ay aawitan natin siya ng may kagalakan at may presensya sa ating puso. Ako ay narito ngayon, maghihintay. Itas na masang presensya, muling maranasan. Ako ay narito ngayon,
lamang sa iyong mga gawa. Panginoon ng buhay ko, nabiyayin ko sa'yo at sasamba. Awit ng papuri, itataas kita, magbibigay ka sa salamat sa iyong mga gawa. Panginoon ng buhay ko, sasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, buhay ko. Yes, Lord, patuloy mo natin palakpakan. Salamat, Panginoon. Yes, Lord, you deserve to praise the